Hallelujah. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sama-sama tayo muling magpuri sa ating Panginoon. Samahan po kami, Panginoon, na bagamat hindi po kami magkakasama, Lord, at nasa kami sa iba-iba po kami ng aming tahanan, Lord. Padala niyo po ang iyong presensya, Panginoon, at hibuhin niyo po, Panginoon, ang bawat isa, Lord God. At ang araw na ito, Panginoon, ay mapuno ng papuri sa Lord at pagsamba. Ibang alas mo
ang iyong ngalan. Patuloy tayong umabot sa ating mundo na mag-isa ka man o may kasama ka. Lahat tayo ay magpuri sa ating Panginoon. This is the day that the Lord has made. At lahat ng meron tayo ay dapat natin ipagpasalamat sa ating Panginoon. Hindi Panginoon, ikaw ay mabuti o God. Ikaw ay karapat-dapat itaas at itapat. Sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung nagmamahal. Ang iyong kaaway magpawalang hanggan. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras. Kay puti-puti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon. Tunay ngang ika'y walang katulad. Tunay ngang ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mga awit
magsawi kay Yahweh, umuugot ka't kanlungan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tanging kong pinagtiwalaan. Sa panganib at bitag ika'y kanyang ililigtas, at kahit anumang matinding salot ay di ka magdaranas. Lulukuban kanya sa lilim ng kanyang malaban na pakpak, at sa kalinga niya ay palagi kang nakakatiyak. Iingatan niya't ipagsasanggalang pagkat siya'y matapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay, maging sa gagawing biglaang paglusod ng mga kaaway. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim, sa pagpuksay wala kang takot sa araw man dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y magmamasid at papanood, mapapatunayang iyong makikita, taong masasamay pinaparusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang, at ang pinili mong mag-iingat sa iyo ay kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak, di mararanasan kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Sa kanyang mga anghel, ika'y itatagubilin. Saan mang damo maparoon, tiyak kang iingatan. Sa kanilang mga kamay, ika'y aalalain. Nang sa mga bato, paamoy hindi masasaktan. Iyong tatapakan kahit mga ahas o liyong mabagsik. Di ka maaano sa mga serpienteng liyong mabagsik. Ang sabi ng Diyos, ililigtas ko ang mga ito sa akin, at iingatan ko ang sinumang tao'y ako'y kikilalanin. Kapag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay paparangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakakatiyak, tatamuhin nila ay kaligtasan. Amen. Hallelujah. Kilos mo'y aking inasal, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kapayapaan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon, bukas at kailanman, pagsamba ko walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, maging laman ng puso kong ito ay malaki sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin, maging laman ng puso ko ay malaki.
ay magpupuri sa iyo, O Lord. Lahat ng tuhod ay luluhod sa iyong pangalan, Panginoon. Dahil ikaw, Jesus, ay kabanal-banalan, Panginoon. At lahat ng tao ay sa iyo dapat ay magpuri, Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Sabay-sabay po tayong umawit sa ating Panginoon. Kabanal-banal ng Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. At kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Sabihin natin, kabanal-banal ang Diyos, walang katulad mo. Walang katulad mo. Lahat ng tuhod sa iyo ay luluhod. Lahat ng labi, lahat ng labi ay magsasabing ikaw lamang, Jesus, ang Panginoon. Awitan mo ang Panginoon, sabihin mo, kabanal-banal ng Diyos, walang katulad
ay magsasabing ikaw lamang Jesus. Ikaw lamang Jesus. Ikaw lamang Jesus. Ang O ikaw lamang ang Panginoon, O Lord. Lahat ng labi, O God, lahat ng tuhod ay luluhod sa iyong pangalan, Panginoon. Ikaw ay Lord, kataas-taasan, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ay makapangyarihan, O Lord. Ikaw ay mabuti, Panginoon. Ikaw ay tapat, Panginoon, sa lahat, Panginoon, ng iyong minamahal na anak, Panginoon, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, Lord God, na lahat, Panginoon, ang makapanood, Lord God, nang nanonood dito, Panginoon, Lord God. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kanilang buhay. Pagpalain niyo, Panginoon, ang kaligtasan, Panginoon, Lord God, na nagmumula sa iyo, Panginoon Jesus, O God. Muli salamat, Panginoon, sa pagkakataon, Lord God, na kami, Panginoon, ay makaawit sa iyo at makapakinig ng iyong salita, O God. Salamat, Panginoon, sa iyong biyaya, O God. Sa araw na ito, Panginoon, ng iyong nilikha, Panginoon, upang kami, Panginoon, Lord God, ay makapagpuri sa iyong pangalan, O Lord. Tunay, Panginoon, na ikaw ay mabuti at kabanal-banalan, Panginoon, Lord God. At nananalangin kami, Panginoon, Lord God, na ang iyong mensahe, Panginoon, Lord God, ay makapagbago, Panginoon, sa araw-araw na aming buhay, Panginoon, Lord God. Na hindi lang ito papasok sa aming tenga, Panginoon, Lord God, kundi ito, Panginoon, ay manahan sa aming puso, O God. Salamat, Panginoon, sa mga tahanan, Lord God, sa aming mga kapatid na nanonood, Panginoon, at patuloy na nagpupuri sa iyo, Lord God. Muli, Panginoon, ikaw ay maitaas at mapapurihan, Panginoon. Sa iyo lamang pangalan, Jesus, O God. Amen. Hallelujah, Jesus, O God. Tinatawagan ko po ang ating pastor, Pastor Romel Reyes. Amen. Purihin ang Panginoon. Isa pong magandang umaga po sa inyo lahat. Salamat sa Diyos at binigyan muli tayo ng pagkakataon na mapakinggan ang salita ng Diyos. Ang Diyos po ay mabuti. Lagi po siya nagbibigay ng pagkakataon sa buhay mo na makapakinig ng mabuting balita. Sapagkat ang mabuting balita ay magiging daan upang ang isang tao ay makatagpo ang ating Panginoon sa kanyang buhay. Sa oras pong ito ay nais ko pong pag-aralan ng isa sa pinakamahalaga na kinakailangan na maintindihan, maunawaan at mapakinggan ng isang tao po, lalong higit sa panahon po natin. Ang ating pong pagsasaluhan ngayon ay pinamagatan kong natagpuan ko si Jesus. Sabi po dito ay natagpuan ko si Jesus. Ang teksto po natin ay makikita natin sa aklat ni Juan sa Bagong Tipan, chapter 1, verse 41. Ganito po sinasabi, una niyang nasumpungan ang kanyang sariling kapatid na si Simon, at sa kanya'y sinabi, nasumpungan namin ang Mesiyas, na kung liliwanagin ay ang Kristo. The first thing Andrew did was to find his brother Simon and tell him, we have found the Messiah, that is the Christ. At dito po sa ating pong teksto at ating pong pag-aaralan, nais ko pong ibigay sa inyo kung paano matatagpuan si Jesus sa iyong buhay. Paano po matatagpuan si Jesus sa iyong buhay? Yan po yung nais ko pong talakayin para po sa iyo, sapagkat ito ay mahalaga na matagpuan ng isang tao si Jesus sa kanyang buhay. Ma-encounter niya si Jesus sa kanyang buhay. Upang magkaroon ng pagpapanibagong buhay, kailangan po ng isang tao na makatagpo si Jesus ng personal. Ulitin ko po.
Upang magkaroon ng pagpapanibagong buhay ang isang tao, kailangan niya po na makatagpo si Jesus ng personal. Maaaring natututunan at naipasa sa atin ang tungkol kay Jesus ng ating pong mga magulang, at maaaring ito po ay nakalakihan natin sa ating pong mga relihiyon. Narinig po natin ang tungkol kay Jesus, naipasa po sa atin ang tungkol kay Jesus. Kung kaya't, kung minsan, si Jesus po ay tulad na lang ng isang kasaysayan o isang kwento. Marami at ilan sa atin ay isa na lamang teorya si Jesus. Nakilala si Jesus mula sa kaisipan at maaring naging bukang bibig natin siya dahil kilala natin siya mula sa pagpasa-pasa ng ating mga magulang. Ang ibig ko pong sabihin, para pong si Jesus ay naipasa lang sa atin, narinig natin, nakalakihan natin, lalong higit kung tayo po ay may relihiyon na ituro sa atin, kung kaya si Jesus ay para na lang kasaysayan o istorya o pangyayari na ating pong narinig. At kalimitan, ang Jesus na ito ay naririto lamang sa ating isipan. Kung kaya po sa pag-aaral na ito, mahalaga na mas makilala mo siya ng personal sa buhay mo. Hindi lang narinig mo, hindi lang naipasa sa iyo. Kinakailangan ikaw ay magkaroon mismo ng isang personal na pagkakakilala sa ating Panginoon. Katulad po ng mga alagad na nabasa po natin, mismong sila po ay nakatagpo nila si Jesus sa kanilang buhay. Kaya may sinasabi ang Biblia tungkol po dito kapag ganito ang ating pagtingin at pagkilala kay Jesus. Sabi po ng Marcos chapter 7 verse 6. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinasabi ni Isaiah tungkol sa inyo. Nang kanyang isulat, ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang, sapagkat ito'y hindi sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Ito po ang mahirap na pangyayari po sa isang tao, na dahil si Jesus ay kilala lang sa isip, kung kaya sa bibig lamang po siya nagpupuri at nagbibigay galang sa ating Panginoon. Pero sa katotohanan, ang puso niya po ay malayo sa ating Panginoon Jesus. Kung kaya sa pag-aaral pong ito, ipakikita ko po na kinakailangan ng isang tao ay magkaroon ng personal na karanasan tungkol kay Kristo. Ulitin ko po, kinakailangan mo na magkaroon ng isang personal na karanasan sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po yung natutunan mo lang sa iyong isipan. Kinakailangan magkaroon ka ng personal na karanasan mula kay Kristo at ito'y sa pamamagitan ng iyong puso. Nang masumpungan po ng magkapatid na Andres at Simon Pedro si Jesus ng personal, doon po sila nagsimula na magbago ang kanilang buhay. Kapag pinag-aralan po natin ang buhay po nila Pedro at ng mga alagad, doon po nagsimula ang kanilang pagbabago sa kanilang mga buhay. Kaya ang tanong, ikaw po ba ay nakatagpo mo na si Jesus ng personal? Alam mo ba na si Jesus ay maaring makatagpo ng personal ng isang tao? Posible po na pwede pong mangyari. Maaring ang ilang tao sa paligid mo ay nagsasabi na mahirap nang mabago ang taong ito. Maaring ang ilang tao po ay tinuldukan na nila ang iyong buhay. Maaring pong may mga tao nagsasabi sa iyo na mahirap na mabago ang taong ito. Mahirap magbago ang taong ito. At maaring sinasabi rin ng iyong paligid na tinuldukan na nila ang pangyayari sa buhay mo. Subalit kapag nakatagpo ng isang tao si Jesus sa kanyang buhay, dito po magsisimula na magbago ang kanilang mga buhay. Kapag po si Jesus ay nakatagpo mo sa iyong buhay, doon po magsisimula ang pagbabago sa iyong buhay. Magbibigay po ako ng isang kwento sa buhay po ng isang tao sa Biblia na nabago ang kanyang buhay nang minsan makatagpo niya si Jesus. Walang iba po kundi si Sakeo.
Si Sakeo po, ang impression po ng mga tao sa paligid niya, siya po ay masama, pangit ang ugali. Dahilan na rin sa uri po ng kanyang trabaho at pamumuhay. Siya po ay tax collector. At maaari po siya ay corrupt. Maaari po siya nagpayaman. Maaari po ang mga tao ay galit po sa kanya dahil higit yung kanyang sinisingil na tax doon sa mga tao. Kung kaya ang taong ito nagpapayaman, kaya po ang nasa paligid niya ay galit po sa kanya. At ang kanyang buhay ay masama. Subalit, hindi po patapos ang Diyos sa buhay po ni Sakeo. Kung sa iba po ay tapos na, pero sa Diyos ay hindi pa. Ganun po kabuti ang Diyos. Siya po ay nagbibigay ng pagkakataon sa bawat tao upang sila po ay magbago. Ang Diyos po ay nagbibigay ng pagkakataon po sa iyo, katulad po ni Sakeo. Nagbibigay po siya lagi ng pagkakataon upang ang isang tao ay magkaroon ng pagbabago. Gaano pa man kasama, gaano man pagkakamali ang iyong nagawa, gaano man kalaki ang iyong kasalanan, gaano man kapangit ang tingin ng ibang tao para sa iyo. Ang Diyos po ay mabuti at lagi po siya nagbibigay ng pagkakataon sa isang tao na magkaroon ng pagbabago para po sa kanyang buhay. Tulad mo po, maaaring sa iba ay tapos na ang Diyos sa buhay mo. Pero sa katotohanan ay hindi pa po. Marami po siyang pwedeng magawa sa buhay mo. Tulad na lang po nitong kwento na nais ko pong basahin po sa inyo patungkol po kay Sakeo. At paano po natagpuan ni Sakeo si Jesus? Sa Lucas chapter 19 verse 1 to 10, ganito po ang sinasabi. Pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. May isang tao roon, ang pangalan ay Sakeo. Isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Sinikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil sa siya'y pandak. Kaya patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo at sinabi, Sakeo, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Nagmamadaling bumaba si Sakeo at tuwang-tuwa na tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat na nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan. Sabi nila, tumayo si Sakeo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahirap ang kalahati ng aking mga kayamanan at kung ako may nadayang sino man, isasauli ko ito sa kanya na maka-4 na beses. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Paminamahal kong kapatid, paano po natagpuan ni Sakeo si Jesus sa kanyang buhay? At paano mo matatagpuan si Jesus sa iyong buhay? Bibigay po ako ng 4 na kung paano matatagpuan ng isang tao si Jesus sa kanyang buhay. Una po na nais ko pong tignan natin kung paano matatagpuan si Jesus sa iyong buhay. Kinakailangan ng pagkakaroon ng interes na makita si Jesus. Si Sakeo po ay nagkaroon siya ng tinatawag na interes na makita ang ating Panginoon. Mahalaga po ito. Sabi po sa verse 2 and 3, may isang tao roon ang pangalan ay Sakeo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Si Sakeo, nagkaroon po siya ng interes na makita ang ating Panginoon. Sa kalagayan niya sa buhay, pwede pong hindi siya magkaroon ng interes kay Jesus. Mayaman po siya. At sa tingin ng tao po ay siya'y makasalanan. So, kumbaga, hindi po siya pwedeng, hindi niya po pwedeng gawin na siya ay hanapin at tignan at upang makilala si Jesus.
pero nagkaroon po siya ng interes na makita ang ating Panginoon. Sabi po sa verse 3, sinikap niyang makita. Yung word pong sinikap na makita sa Jesus ay napakahalaga po nito. Sinikap niyang makita sa Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya ito makita dahil siya'y pandak. So ipinapakita po na mahalaga ang pagkakaroon ng interes sapagkat ito ang simula ng pagbabago at dito po nagsisimula ang lahat sa pamamagitan ng interes. Kapag wala pong interes na makilala si Jesus, malabo po na mangyari na ikaw ang magkaroon ng pagbabago sa iyong buhay. Napakahalaga po ng interes kung bakit si Zaccheo ay nakaranas at nakatagpo niya ang ating Panginoon. Siya lamang po ang nag-iisang nagkaroon ng interes na makilala ang ating Panginoon. Kapag ang tao ay walang interes, mahirap po na maranasan ang pagbabago. Sa lahat ng naroon, si Zaccheo lamang ang may interes na makita si Jesus. Pansinin po natin, marami pong tao ang mga naroroon. Pero si Zaccheo lamang po ang napansin ng ating Panginoon. Si Zaccheo lamang po ang nakaranas ng kaligtasan mula sa bibig ng ating Panginoon. Ipinahayag na si Zaccheo ay nakaranas ng kaligtasan. Ang iba po ay curious lang o nais lamang na mag-usisa. Iba po yung kay Zaccheo. Si Zaccheo ay may malalim na pagnanasa na interes na makilala at makita si Jesus. Ang pagkakaroon po ng interes ng isang tao nagtutulak upang hanapin at makilala si Jesus. Kapatid, ganito po ang ilan sa atin. Marami po ang nakikiusyoso lang. Marami po ang curious lang tungkol kay Jesus. Pero wala pong malalim na interes na makita at makilala ng personal si Jesus sa kanyang buhay. Napakahalaga po nito. Upang makatagpo mo si Jesus, kinakailangan magkaroon ka ng interes na makilala at makita mo si Jesus sa iyong buhay. Marami po sa atin ang curious lang tungkol kay Jesus. Marami po ang curious lang sa born again o pagbabagong buhay pero walang interes na maranasan po ito. Marami pong tao curious po sa born again. Ano ba yung born again? Ano ba yung pagpapanibagong buhay? Pero wala po ni sumagi sa kanilang isipan na magkaroon sila ng interes na maranasan po ito. Marami po ang curious tungkol kay Jesus, pero wala pong interes na makilala ng personal at nanlubusan sa Jesus sa kanilang buhay. Marami po ang curious sa Kristyanismo, pero wala pong interes na maging isang Kristiyano. Marami po ang curious kung ano ang panambahan, pero wala po interes na sumamba sa ating Panginoon. Kapag ang isang tao po ay may interes, ito ay isang magandang palatandaan na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay po niya. Kapag ikaw ay meron pong interes na makilala at makita ang ating Panginoon o makilala siya ng lubusan sa iyong buhay tulad ni Zaccheo, ito po ay isang magandang palatandaan na hindi pa tapos ang Diyos sa buhay mo. Ang pagkakaroon po ng interes para makita si Jesus ay gawain ng banal na espiritu sa buhay po ng isang tao. Purihin ng Panginoon. Kinakailangan magkaroon ka ng interes na makilala at makita ng personal si Jesus sa buhay mo. Hindi po isang teorya lang. Hindi po isang kasaysayan lang. Hindi po isang kwento lang. Hindi po isang nababasa lang natin si Jesus. Si Jesus ay isang persona na pwede pong makatagpo ng isang tao sa kanyang buhay. Hindi po siya kwento lamang. Hindi po siya istorya lamang. Siya po ay isang persona na pwedeng makilala at makatagpo ng isang tao sa kanyang buhay. Hanggat hindi mo po nararanasan to sa iyong buhay, hindi po ikaw magkakaroon ng pagpapanibagong buhay katulad po ni Zaccheo. Meron ka lamang isang relihiyon, pero hindi ang personal na pagkakakilala sa ating Panginoong Hesukristo. Kapatid, may interest ka ba na makatagpo si Jesus? Uulitin ko po, mayroon ka bang interest na makatagpo at makilala si Jesus sa iyong buhay?
Sabi po ng Isaiah chapter 55 verse 6. Isaiah chapter 55 verse 6. Seek the Lord while He may be found. Call on Him while He is near. Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. O binibigyan ka pa rin ng pagkakataon ng ating Panginoon na hanapin mo raw ang Panginoon habang may pagkakataon, habang siya'y masusumpungan. Sapagkat kapag dumating ang pagkakataon sa buhay mo na ikaw ay malagutan ng hininga at hindi mo nakatagpo si Jesus sa iyong buhay. Dalawa lamang po ang patutunguhan ng isang tao, ang dagat-dagatang apoy at ang buhay na walang hanggan. Kaya nga po naparito si Jesus upang iligtas ang mga taong naliligaw at ang lahat ng tao po ay naligaw sapagkat ang lahat ng tao ay makasalanan. Wala pong matuwid na tao. Kahit sino pang tao na isinilang dito sa mundo ay wala pong matuwid sa harapan ng Diyos. Ikaw at ako ay naligaw, kung kaya naparito sa Jesus, kung kaya ikaw ay binibigyan lagi ng pagkakataon ng Diyos na makatagpo mo sa Jesus sa iyong buhay, sapagkat kapag hindi mo siya nakatagpo ng personal sa iyong buhay, dalawa lang po ang patutunguhan ng tao, ang dagat-dagatang apoy at ang buhay na walang hanggan. Kaya po sabi ng Bible, hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit pa. O purihin ang Panginoon. Ito po yung una na ating pong tinatalakay kung paano makakatagpo si Jesus sa iyong buhay. Kinakailangan magkaroon ka ng interes, kapatid. Interes na makita at makilala si Jesus sa iyong buhay. Kapag hindi po nangyari yan, hindi mo po makakatagpo si Jesus. Kapag hindi po nangyari po ito sa iyong buhay, meron ka lamang reliyon pero walang personal na relasyon sa ating Panginoon. Hallelujah. Pangalawa po na bagay kong nais pong tingnan po natin, paano makakatagpo si Jesus sa iyong buhay. Ang interest po ay maghahatid upang manampalataya kay Jesus. Yung interest na meron ka, ito po yung interest na maghahatid sa iyo upang manampalataya kay Jesus. Sa verse 4, ganito po ang sinasabi doon sa ating pinag-aaralan, kaya't patakbo siyang nauna sa daanan ni Jesus at umakyat sa isang puno ng sikomoro. Kita niyo po yung pagpapakumbaba po ni Sakeo. Sa kayo makakita ng isang may katungkulan na tax collector, na mayaman, na magkakandara pa, na makita si Jesus, at nang hindi niya makita, umakyat sa puno, inalis niya po yung kanyang kahihiyan sa kanyang sarili. Wala na po tayo siguro makikita ang mayaman tao, kilalang tao at prominenteng tao na gagawin ng katulad na ginawa ni Sakeo. Pero si Sakeo, pinakita niya po yung kanyang pananampalataya. Mga minamahal kong kapatid, sa pagbabago, kinakailangan po ang pananampalataya. At ang pagkakaroon ng interest po ay maghahatid upang magsimula na mananampalataya po sa ating Panginoon. Sa lahat po ng naroon, si Sakeo lamang ang nakakitaan ng pananampalataya. Ipinakita ni Sakeo ang kanyang pananampalataya. Hinubad po ni Sakeo ang kanyang pagkatao. Hindi ako mayaman tao, hindi ako kilalang tao, hindi ako kilalang personalidad. Hinubad niya po ito upang makita lamang niya at makilala niya si Jesus sa kanyang buhay. Hindi niya rin tinignan ang kanyang sarili, napakasama ng aking ginawa. Ako ay korap, ako ay masamang tao, pero hindi niya po tinignan. Ang nais niya ay makita at makilala niya ang ating Panginoon. At yung interest niya po naghatid upang siya po ay manampalataya sa ating Panginoon. Sabi po ng Hebrew 11 verse 6, and without faith, it is impossible to please God. Mga minamahal kong kapatid, na please ni Sakeo ang Diyos. Na please ni Sakeo si Jesucristo. Because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya.
sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya nagbibigay ganti sa mga sa kanya'y nagsisihanap. Si Sakeo po ay hinanap ang ating Panginoon. At siya po'y nakakamit ng ganti mula sa Diyos. Nasuklian ang kanyang paghahanap. Nasuklian ang interes ni Sakeo na naghatid ng pananampalataya sa Diyos. At ito'y sinuklian ng Diyos. Ano po yung sukli? Si Sakeo po ay napatawad sa lahat ng kanyang mga kasalanan at nakatanggap ng biyaya mula sa Diyos. At nakatanggap ng kaligtasan. Sa dinami-dami po ng tao sa kanilang lugar at paligid, si Sakeo ay nakatanggap ng biyaya at kaligtasan ng Diyos. Anong dahilan? Yung kanya pong interes ay naghatid ng pananampalataya mula sa ating Panginoong Jesucristo. Ano po sinasabi sa Galatians chapter 2 verse 16? Bagamat na alam na ang tao ay hindi inaaring ganap sa gawang ayon sa kautusan, maliban sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ay ariing ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan. So inaaring ganap, nagiging matuwid ang isang tao, hindi dahil sa kanyang sarili, kung hindi dahil sa pananampalataya kay Jesucristo. Nagiging matuwid ang isang tao at ito ay naranasan ni Sakeo. Siya po ay nagiging matuwid sa harapan ng Diyos. Bagamat ang tingin ng tao sa kanyang paligid, siya po ay masama at makasalanang tao. Pero sa harapan ng Diyos, si Sakeo ay matuwid na sa harapan ng Diyos. Anong dahilan? Nakatagpo niya si Jesus sa kanyang buhay. Sumampalataya siya kay Jesus. Nanampalataya siya sa ating Panginoon Jesucristo. Sa pamagitan po ng pananampalataya kay Jesus, inaaring ganap at pinawawalang sala ang tao ng Diyos. Si Sakeo po, gaano mang kalaki ang kanyang kasalanan, gaano mang kapangit ang tingin ng mga tao sa kanyang paligid, siya po ay inaring ganap at siya po ay pinawalang sala ng Diyos. Pupurihin ng Panginoon. Dahilan po yung interes ni Sakeo na makita at makilala si Jesus sa kanyang buhay ay naghatid ng isang malalim na pananampalataya sa ating Panginoon. Mga minamahal kong kapatid, kung nais mong makatagpo si Jesus, kinakailangan mo manampalataya sa Kanya. Hindi lang sa iyong kaisipan, kundi mula sa iyong puso. Sumasampalataya ang isang tao mula sa kanyang puso. Pangatlo na nais ko kung tignan po natin, paano makakatagpo ng isang tao si Jesus sa kanyang buhay? Ang pananampalataya po ay tumutugon sa panawagan ni Jesus. Ulitin ko po. Ang pananampalataya ay tumutugon sa panawagan ni Jesus. Kapag may pananampalataya ng isang tao sa panawagan ni Jesus, siya po ay tumutugon. Sa verse 5, ganito po sinasabi, ayon sa ating teksto na pinag-aaralan. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Sakeo. At sinabi, Sakeo, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy. O kailangan kong tumuloy ngayon sa iyong bahay. Tinawag ni Jesus si Sakeo at siya'y hindi po nagdalawang isip na sumunod. Yung pananampalataya po ni Sakeo sa ating Panginoon Jesus ang nagbunsod upang siya'y sumunod sa panawagan ng ating Panginoon. Ang sabi doon, bumaba ka Sakeo. At siya po'y hindi nagdalawang isip na sumunod sa panawagan at tutuloy tayo sa iyong tahanan. Pwedeng sabihin niyo sa kayo, huwag na po. Sapat na yung na kita ay nakilala. Sapat na yung na ikaw ay ako'y nanampalataya. Hindi po. Kinakailangan ang pagsunod mula sa iyong pananampalataya. Kinakailangan ang pagsunod mula sa panawagan ng ating Panginoon. Hindi basta lang nanampalataya ang isang tao. Nung tinawag si Sakeo, okay na po ako, Panginoon. Hindi, kinakailangan bumababa at tayo tutuloy sa iyong tahanan. At hindi po nagdalawang isip si Sakeo.
Marami po ngayon ay may pananampalataya, subalit hindi tumutugon sa panawagan ni Jesus. O, kilala nila si Jesus, nananampalataya sila kay Jesus. Pero sa panawagan ni Jesus sa kanilang buhay, hindi po sila tumutugon. Wala silang hakbang na ginagawa upang tumugon sa nais ng Diyos para sa kanilang buhay at pagbabago sa kanilang buhay. Gusto nila si Jesus. Pero wala po silang hakbang mula sa pagbabago na nais ng Diyos. Gusto po si Jesus, subalit wala pong hakbang para po sa pagbabago. Kapag ang isang tao ay tinanggap si Jesus, hindi mo maaaring pag-iwalayin ang pagbabago sa buhay ng isang tao. Hindi ho pwedeng may Kristo ka pero wala ho pagbabago. Hindi ho mangyayari yun sapagkat ang lahat na nampalataya kay Kristo, sigurado ho mayroong pagbabago na magaganap sa kanilang buhay. Kapag hindi po nangyari yun, ang tinanggap mo lang ay isang teorya, isang kwento, isang pangyayari. Pero kapag tinanggap mo si Jesus at nakatagpo mo siya ng personal sa iyong buhay, hindi po maaaring ialis ang pagbabago sa isang tao. At yan po ang nangyari kay Zacchaeus. Marami po sa atin ay walang hakbang na ginagawa upang tumugon sa nais ng Diyos para sa kanilang buhay na pagbabago. Nananatili sila sa kalagayan na sinasabing mananampalataya, subalit walang tugon para sa panawagan na humakbang sa pagbabago. Ito po ang pinakamalaking dilema sa panahon po natin. Maraming Kristiyano, pero wala hong pagbabago. Maraming Kristiyano na tinatawag na Kristiyano pero wala hong pagbabago. Ang totoong Kristyanismo ay karugtong po ang pagbabago. Sapagkat kapag si Kristo ang nakatagpo ng isang tao, hindi ho maaaring hindi po siya magbabago. Yan po ang katotohanan. Ano po sinasabi ng Santiago chapter 2 verse 14? Anong pakikinabangin, mga kapatid ko, kung sinasabi ng sino man na siya ay may pananampalataya, ngunit walang mga gawa? Makapagliligtas ba sa kanya ang pananampalatayang iyan? Sa verse 17 to 19, gayon din naman ang pananampalatayang mga walang gawa ay patay sa kanyang sarili. Oo, sasabihin ng isang tao, ikaw ay mayroong pananampalataya at ako'y mayroong mga gawa. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang hiwalay sa mga gawa. At ako sa mga pamamagitan ng aking mga gawa ay ipakikita ko sa iyo ang aking pananampalataya. Verse 19, ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisimpalataya at nagsisipanginig o purihin ng Panginoon. Even ang mga demonyo ay nananampalatayang may Diyos. Kilala ng mga demonyo si Jesus. Kung ang iyong pananampalataya ay walang kalakip na gawa, ito raw ay patay. Ang totoo pong pananampalataya ay may kalakip na gawa. Ang totoo pong Kristyanismo ay mayroong pong pagbabago. Ang totoong kay Kristo ay nagkakaroon po ng pagbabago sa kanyang buhay. Iyon po ang katotohanan. Kaya kung ang iyong Kristyanismo ay wala pong nangyayaring pagbabago, kapatid, isa lamang reliyon ang iyong natanggap. Isa lamang teorya at kwento mula sa Biblia ang iyong natanggap. Hindi ho si Jesus na personal sa iyong buhay ang iyong nakatagpo, kung hindi isang istorya lamang at kasaysayan ang iyong nakatagpo. Paminamahal kong kapatid, kinakailangan mo na tumugon sa panawagan ni Jesus. Maaaring ikaw ngayon ay tinatawag ni Jesus upang siya ay pagbuksan mo sa iyong puso. Maaari po ngayon ikaw ay tinatawag ng ating Panginoon upang pagbuksan mo siya sa iyong puso. Ano po sinasabi ng Pahayag, chapter 3, verse 20? Narito, ako'y nakatayo sa pintuan at tumutuktok. Kung ang sino man ay duminig ng aking tinig at magbukas ng pinto, ako'y papasok sa kanya at hahamong kasalo niya at siya'y kasalo ko. Mga kapatid, malinaw po ang sinasabi ng ating Panginoon, siya'y nakatayo at kumakatok sa pintuan ng ating mga puso na kung diringgin natin at pagbubuksan natin, ang sabi po doon, siya po ay papasok. Amen.
Hindi po reliyon ang pinapapasok mo sa iyong puso, kundi si Jesus na isang personal na pagtanggap para po sa Kanya. Ito po ang kinakailangan upang makatagpo ng isang tao sa Jesus sa kanyang buhay. Kinakailangan tumugon siya sa panawagan ni Jesus sa kanyang buhay. Hanggat di mo siya pinagbubuksan at sarado ang iyong puso sa Kanya, hindi mo po makakatagpo sa Jesus ng personal. Mananatili lamang po siyang kwento at istorya sa buhay mo. Maaaring nababasa mo mga salita niya, pero wala kang personal na relasyon sa ating Panginoon. Yan po ang titiyakin ko po sa inyo. Ang natanggap mo lang ay isang kwento at istorya tungkol kay Jesus, pero hindi si Jesus mismo personal na nakatagpo mo sa iyong buhay. Siya po ay kumakatok ngayon sa iyong puso. Kung siya'y pagbubuksan mo, sabi ko ng Bible, siya po ay papasok. Pumapasok po si Jesus sa puso ng tao. Pumapasok po siya. Nananahan po siya sa puso ng isang tao, kapatid. Kaya kung siya'y pagbubuksan mo, totoo mong makakatagpo si Jesus sa iyong buhay. Pang-apat na nais ko pong tignan po natin, paano po makakatagpo ng isang tao si Jesus sa kanyang buhay. Pang-apat na gusto kong tignan po ninyo. Ang pagtugon sa panawagan ay ang pakikipag-isa kay Jesus. Ang pagtugon sa panawagan, kapag ikaw ay tumugon sa panawagan ni Jesus, ito po ay ang pakikipag-isa kay Jesus. Sa verse 6, tingnan po natin doon sa teksto. Nagmamadaling bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Ito po ay isang palatandaan na nagkaroon ng pagbabago si Zaccheo. Si Zaccheo po ay willing at tanda po siya na pagbuksan si Jesus sa kanyang tahanan upang tanggapin si Jesus. Isa pong senyalis na ang pagtanggap ni Zaccheo sa kanyang tahanan ay ang pagtanggap sa kanyang buhay. Dahil kung wala pong interes at pananampalataya si Zaccheo, hindi niya po para papasukin si Jesus sa kanyang tahanan. Ito po ay pagpapakita o gesture ng isang tao na tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay. Ang sabi po rin, tuwang-tuwa si Zaccheo. Iba pong karanasan na kasiyahan at katuwaan na nabigyan ng pansin si Zaccheo. Siguro sa kanilang paligid, wala pong pumapansin sa kanya sapagkat tingin ng tao masama po siya at makasalanan. Pero iba yung karanasan ni Zaccheo na naranasan niyang kaligayahan at sobrang katuwaan nang tinanggap niya si Jesus sa kanyang buhay. Sabi po nung palatandaan na nabago si Zaccheo. Sabi po sa verse 8, ito po ay isang palatandaan na nabago po si Zaccheo. Tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus, Panginoon, ipamimigay ko po sa mga mahirap ang kalahati ng aking mga kayamanan. At kung ako'y may nadayang sino man, alam na alam ni Zaccheo po, totoong may nadaya siya at mga nilokong tao. Isasauli ko po sa kanya na makaapat na beses. Mga minamahal kong kapatid, ito ay isang palitandaan na si Zaccheo po ay nagsisi. Ang pagsisisi po ay pagtalikod sa kasalanan at muling pagharap sa Diyos. Ang kahulugan po ng pagsisisi ay ang pagtalikod sa lahat ng iyong kasalanan at pagharap mula sa Diyos. At ito po'y naranasan ni Zaccheo. Sabi po ron, magkasamang nagsalo si Jesus at si Zaccheo. Nagkatagpo na po yung dalawa, nakatagpo ng personal ni Zaccheo si Jesus at magkasalo raw po sila sa kanyang tahanan. Ang tunay na palatandaan ng pagbabago ay ang makita na nakasama mo si Jesus sa iyong buhay. Ulitin ko po yung word na isinulat ko. Ang tunay na palatandaan ng pagbabago ay ang makita na kasama mo si Jesus sa iyong buhay. Ito ay hayag at nasasaksihan ng mga nasa paligid mo. Kapag nakatagpo mo si Jesus, hindi ko maaaring hindi makita ng ibang tao si Jesus sa buhay mo.
Ulitin ko po. Kapag ang isang tao ay nakatagpo sa Jesus sa kanyang buhay, hindi mo maaaring hindi makita ng nasa paligid mo si Jesus sa iyong buhay. Tulad sa nakita ng mga tao sa bahay o sa buhay ni Sakeo. Bagamat may mga negatibong sinasabi ang iba tungkol sa iyo, ang mahalaga ay ang sinasabi ng Diyos sa iyo. Mahalaga ikaw ay may personal na pagkakakilala at personal na nakatagpo sa Jesus sa iyong buhay. Ano man ang sabihin ng iyong nasa iyong paligid. Ang pagbabago sa buhay ay palatandaan na nakatagpo ng isang tao sa Jesus. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17 o ikalawang Korinto chapter 5 verse 17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone. The new is here. Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya isang bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito sila'y pawang naging mga bago. Purihin ng Panginoon. Ito ay isang karanasan ng isang tao na nakatagpo si Kristo. Kapag sila ay na kay Kristo, ang lumang buhay at lumang pagkatao niya ay nababago. Siya po ay nagiging bago dahil po kay Kristo. Ano po sinasabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26? Ganito po sinasabi, I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from your heart of stone and give you a heart of flesh. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso. Ibig sabihin, bagong desire, bagong nasa ng iyong puso. Kung ang iyong nasa ay ang makamundong bagay, ang mga bagay dito sa mundo, ang iyong nasa ay babaguhin ng ating Panginoon. Bibigyan ka ng isang bagong pagnanasa. Ang iyong pagnanasa ay tungkol sa mga bagay na espiritual. Pagnanasa na mahalin ang Diyos sa iyong buhay. Pagnanasa na magsilbi at maglingkod sa Panginoon. Pagnanasa na ang Diyos ay sambahin. Mula sa iyong puso, babaguhin niya yung nasa mo. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob niyo ng bagong diwa. Ano po ibig sabihin nun? Yung karakter, yung pag-uugali ng isang tao ay magkakaroon ng pagbabago. Aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng isang puso naman. Purihin ng Panginoon. Ito po yung sinasabi ng ating Panginoon nung nakatagpo ni Nicodemo si Jesus. Anong sabi ni Jesus na malinaw na sinabi niya kay Nicodemo? Jesus replied in John chapter 3 verse 3, Jesus replied, very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again. Sumagot si Jesus sa kanya sinasabi, katotohanan sinasabi ko sa iyo, maliban ang tao ay panganak na muli, ay hindi siya makakakita sa kaharian ng Diyos. Ang mga minamahal kong kapatid, dito po yung born again. Hindi po relihiyon, kundi isang relasyon, isang karanasan mula sa ating Panginoon na nakatagpo ng isang tao sa Jesus sa kanyang buhay. Ito po yung born again. Hindi ho magpapalit ka ng reliyon. Mula sa isang reliyon mo, papasok ka ng panibagong reliyon at sasabihin mo, ako ay born again. Ikaw ay magpapamiyembro sa born again. Ikaw ay magpapatala na ikaw ay maging member ng born again. Kapatid, nagkakamali ka. Hindi po reliyon ang born again. Ang born again ay isang karanasan ng isang tao nang nakatagpo niya si Jesus sa kanyang buhay. At kapag nakatagpo niya si Jesus sa kanyang buhay, nagkakaroon po siya ng pagbabago. Pinapalitan ng Diyos ang kanyang puso at ang kanyang diwa ng ating Panginoon. At dahil dito, naliligtas po ang isang tao. Yun po ang katotohanan. Kaya malinaw na sinabi ni Jesus kay Nicodemo, isang relihiyoso, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Ngayon, sasabihin mo, ako naman ay mabuting tao. Hindi ko kailangan reliyon.
Sigurado ako kayo maliligtas sapagkat ako'y mabuti. Gumagawa ako ng kabutihan, kapatid. Hindi ko exempted ang kabutihan ng isang tao upang siya'y maligtas. Isa lang ang prinsipyo ng Diyos. Isa lang ang prinsipyo na tinutukoy ng Biblia. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Maliban ang tao'y mapalitan ng puso, mapalitan ng diwa, hindi niyo po makikita ang kaharian ng langit. At sino po nagbibigay ng bagong puso? Hindi po ikaw. Hindi mo kayang baguhin ang iyong puso. Hindi mo kayang baguhin ang iyong diwa. Ang magbibigay niya na yung Panginoon sa isang tao. Kaya kinakailangan mong katagpuin si Jesus sa iyong buhay. Dahil kapag hindi mo nakatagpo si Jesus sa iyong buhay, malayo ka po sa kaharian ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Titiyakin ko po sa iyong malayo ang kaharian ng Diyos sa buhay mo. Pero kapag nakatagpo mo si Jesus sa iyong buhay, ang kaharian ng Diyos ay nasa sa iyo. Ang kaharian ng Diyos ay isang spiritual na kaharian, kapatid. Kung kaya, upang kayo makapasok, kayo kailangan spiritual ang pamamaraan. At paano? You must be born again. Paano po makakatagpo ang ating Panginoon? Kinakailangan magkaroon ka ng interest na makita at makilala siya. At ang interest ito'y maghahatid sa iyo upang ikaw ay manampalataya. At ang pananampalataya ito'y maghahatid sa iyo upang ikaw ay tumugon sa panawagan ng Diyos. At sa panawagang ito, kapag ikaw ay tumugon, ito ay isang uri ng pakikipag-isa. Doon ka lamang po magkakaroon ng pakikipag-isa kay Kristo. At mararanasan mo ang tunay na pagbabago mula sa ating Panginoon. Hindi ka po kayang baguhin ng nanay mo, hindi ka kayang baguhin ng tatay mo, hindi kayang baguhin ng nasa paligid mo, hindi ka kayang baguhin ng institusyon, hindi ka kayang baguhin ng gobyerno, hindi ka kayang baguhin ng mga priest, even mga pastor, even mga bishop, hindi ka po kayang baguhin ito. Walang sino man na may kakayahan na magbago sa iyong buhay. Maliban si Jesucristo ang magbago sa iyong puso at sa iyong buhay. Kung kaya kinakailangan, ikaw ay makatagpo mo si Kristo sa iyong buhay, kapatid. Kahit ilang simbahan pa ang iyong pinapasok, kahit ikaw ay umaawit, nagbibigay, sumasamba, kahit ilang simbahan pa ang iyong pinapasok upang ikaw ay mabago, hindi ho mangyayari po yan, kapatid. Maliban na makatagpo mo si Jesus sa iyong buhay, doon magsisimula ang pagbabago sa iyong buhay. Kahit naglalakihang pang simbahan o iglesia ang pasukin mo, kahit mga kilala pang mga mangangaral ang pasukin mo at paniwalaan mo, kung hindi mo makakatagpo si Kristo sa buhay mo, wala pong saysay. Ang tinanggap mo lang ay isang reliyon, isang kasaysayan, isang history mula sa Biblia, pero hindi ho personal na pagkakakilala kay Jesucristo, personal na nakatagpo si Kristo sa iyong buhay. Katulad po ng ating teksto, ano po ang sabi ron? Sabi po ng dalawang magkapatid, nakatagpo namin ng Mesiyas, personal po, hindi po kwento, hindi po naipasang kwento lamang sa kanila sa Jesus, kundi mismo sila ay nakatagpo nila ng personal, at doon po nagsimula ang pagbabago sa buhay po ng magkapatid, at doon din po nagsimula ang pagbabago sa buhay ni Zaccheo. O purihin ng Panginoon. I found Jesus, sabi po nila. Tanong, kapatid, nais mo bang makatagpo si Jesus sa iyong buhay? Kapag may interest ka, ito po ay isang senyales na ikaw ay malapit sa kaharian ng Diyos. Ikaw ay malapit para sa kaligtasan. Kung hindi mo po siya nakakatagpo, ito po ang simula upang siya makatagpo. Papasukin mo siya sa iyong puso, manampalataya ka, at tingin mo ang pakikipag-isa kay Kristo. Sabihin po tayong manalangin. Kung nais mo siyang makatagpo, bakit hindi mo isuko ang iyong buhay sa Kanya? Sabihin mo, Panginoon, isinusuko ko po ang aking buhay sa iyo. Hindi po ako kayang iligtas ng anumang reliyon, ng anumang simbahan, ng sino mang kilalang mga tao, ng sino mang mga mahuhusay at magagaling na mga ngaral. Panginoon, ikaw ang nais kong makatagpo ng personal. Panginoong Jesus, binubuksan ko ang aking puso.
Inihiling ko na pumasok at manahan sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoon, pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan, ang aking pong minanang kasalanan mula kay Adan at Eva. Patawarin mo po ako mula sa aking karumihan. At simula sa oras na ito, aking pong pinagsisisihan ito. At nais ko po kita ngayong Panginoon na makatagpo bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Sumasampalataya ako sa iyo, Jesus, na ikaw ang nag-iisang tagapagligtas ng aking buhay. Marami pong salamat, Jesus. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung tinanggap mong personal si Jesus sa iyong buhay, makatitiyak ka na ang sino mang sumampalataya at nanampalataya sa Kanya ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Doon ka lamang po nagsisimula na maging anak ng Diyos kapag ikaw ay sumampalataya kay Jesucristo. Kung ikaw naman po ngayon ay may sakit at karamdaman, naniniwala po ako ng ating Panginoon ay ang Diyos na manggagamot. Nung naparito po siya sa mundo, marami pong mga may sakit at karamdaman, iba't sari-saring problema, emosyon, pisikal, tungkol sa pananalapi. Lahat po ng ito ay tinugon ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon natin ay makapangyarihan. Ang Panginoon po natin ay noon, ngayon at magpakailanman. Hindi po siya nagbabago kailanman. Kung paano siyang nagpapagaling noon, kaya niyo po magpagaling sa panahon po natin. Kung ikaw ay mananampalataya at magtitiwala sa ating Panginoon na siya po ay manggagamot ang iyong buhay. Anumang karamdaman at sakit, espiritual, pinansyal, emosyonal, pisikal, kapatid, hilingin natin sa Panginoon na siya ay magpagaling para sa iyong buhay. Sumabay ka po sa panalangin ito. Anumang sakit, anumang karamdaman, anumang pangalan ng iyong sakit, higit ang pangalan ni Jesus sa iyong sakit. May kapangyarihan sa pangalan po ni Jesus. Ang pangalan po ni Jesus ay kinakatakutan ng mga demonyo. Ang pangalan po ni Jesus at ang kanyang dugo ay makapangyarihan at ito'y kinatatakutan ng mga demonyo. O mga kapatid, hilingin natin sa pangalan ni Jesus na ang lahat ng sakit at karamdaman, anumang sakit ngayon na nasa sa iyo, ay inuutusan ko sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng kanyang dugo na ikaw ay lumayas sa katawan ng taong ito. Sinasaway kita sa pangalan ni Jesus at sa banal na dugo ni Jesus, sa mga latay ni Jesus. Ikaw ay aking sinasaway at pinalalayas sa katawan ng taong ito. Ano namang uri ng sakit mula ulo hanggang talampakan ng tao, I rebuke you in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. At sa kapangyarihan ng Santong Espiritu, I pray in the name of Jesus. In the name of Jesus. Healing, kagalingan mula sa katawan, mula sa sakit ng katawan, mula sa karamdaman, mula sa cancer, maging sa COVID. In the name of Jesus, anumang sakit, mga bukol, I rebuke you in the name of Jesus. Wala kang bahagi sa katawan ng taong ito. Pinalalayas ka namin sa pangalan ni Jesus. Anumang karamdaman ito mula sa baga, mula sa liver, mula sa puso, mula sa dugo, I rebuke you in the name of Jesus. Kina-cancel namin. Maging ang generational curse in the name of Jesus. Mga minanang sumpa. In the name of Jesus, I rebuke you. Witchcraft, I rebuke you in the name of Jesus. Sinasabay ka namin sa pangalan ni Jesus. Ang kagalingan, ang anointing ng ating Panginoong Jesucristo ay dadaloy ngayon sa iyong buhay. I pray anointing in the name of Jesus sa buhay ko ng mga tao ngayon na nakikinig at nakapanonood ngayon. In the name of Jesus, dumaloy ang kapangyarihan ng Espiritu Santo ngayon sa kanilang buhay. In the name of Jesus, pahiran mo ngayon ang lahat ng uri ng sakit mula sa kanilang katawan. At sila'y magsasabi at magpapasalamat sa iyong kabutihan na ang Jesus namin ay buhay maging sa kapanahunan ngayon. I pray in the name of Jesus. I pray healing in the name of Jesus. Gumagawa ka ngayon sa buhay ng isang tao ngayon, sa mga nakakapakinig ngayon. Ikaw ay kumikilos at gumagalaw ngayon
sa kanilang mga buhay. Pinagagaling mo ngayon ang anumang karamdaman na nasa sa kanila. In the name of Jesus. Ang matagal na nakaratay mula sa kahigaan dahil sa sakit at karamdaman, ikaw ay muling babangon sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus, ikaw ay babangon mula sa kapangyarihan ng Santong Espiritu. I pray in the name of Jesus, in the name of Jesus, sa mga nanghihina at nanlalangit, sa kanilang spiritual na buhay, sa mga matatamlay, sa mga nawawalan ng pag-asa, sa mga Kristiyano na nawawalan na ng gana dahil sa mga nangyayari sa paligid. I pray revival in the name of Jesus. Ikaw ay magpapanibagong sigla mula sa ating Panginoon. Lalo mag-iiba yung kalakasan ng iyong Espiritu ay lalakas in the name of Jesus. Oh, in the name of Jesus, I pray, oh God, your anointing. I pray your anointing in the name of Jesus sa aming mga buhay, sa mga nanghihina, sa mga maliligamgam, in the name of Jesus, sa mga nagkakaroon na ng katamaran, Panginoon. Hallelujah! In the name of Jesus, I pray na kumilos ka, o Banal na Espiritu, sa kanilang mga buhay. Abutin mo, Panginoon. Buksan mo ngayon ang kanilang mga puso at Espiritu habang napapakinggan nila ang mensaheng ito. Ikaw ay kikilos ngayon sa kanilang mga buhay, Panginoon. Magpapanibagong sigla. Magpapanibagong pag-asa, Panginoon. Oh, maraming pong salamat, Jesus. Salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Sa iyo po ang papuri at parangal sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at amen. Praise the Lord. Marami pong salamat sa inyo pong pakikinig. Hindi po nasayang ang iyong araw sa pakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat ang salita ng Diyos po ay makapangyarihan sa buhay ng isang tao. At habang ito'y pinapakinggan mo, mag-uusbong ang pananampalataya sa iyong buhay. Amen. God bless po sa iyo, kapatid. Sa Diyos po ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.
pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, lingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, lingid ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Dakilaan mo. Tayo po ay manalangin. O Panginoong Jesus, muli Panginoon, Ikaw ay aming pinupuri, O God. Muli Panginoon, Ikaw ay aming pinapasalamatan, dinadakila, Panginoon, itinataas, Panginoon. Karapat-dapat na sa araw-araw, Lord God, na kami ay nabubuhay, Panginoon. Ikaw, Panginoon, ang aming papurihan, O God. Pasalamatan, Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Muli, O God, na kami, Panginoon, ay nakapagpuri sa iyo, Lord God, na bagamat hindi kami magkakasama, Panginoon. Binigyan niyo kami, Panginoon, ng pagkakataon, Lord God, na makapakinig ng iyong salita, Panginoon. Paguhin niyo, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon, Lord God, at gawin mo po, Panginoon, bago, O Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, dahil sa iyong pangalan, Panginoon, dahil sa iyong Jesus, O God. Ikaw, Panginoon, ay maitaas, Lord God, at mapapurihan, Panginoon. Muli, Panginoon, Ikaw ay dakilain, O God. In Jesus' name, Amen. Hallelujah, Jesus. Purihin ang Panginoon. Maraming pong salamat sa lahat po ng tumunghay at nanood po sa ating pong service ngayon. Kung loloobin po ng Panginoon, patuloy lamang po tayo. Magpatuloy ka po sa pakikinig ng salita ng Diyos, sapagkat ang pakikinig sa pakikinig, doon po nakakasumpong ng pananampalataya ang isa pong tao. Maraming pong salamat sa inyo. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon, ay sumakanya nawa ang kaluwalhatian, ang karangalan, ang pag-ahari at ang kapangyarihan sa kauna-unahang panahon at ngayon at magpakailanman. Amen. God bless po sa inyong lahat.